Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan at sa lahat ng ating tagapakinig sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego, ang inyong makakasama sa isang oras na programang sumasa inyo tuwing araw ng Sabado sa ika-alas 11 ng umaga na sabay po nating mapapakinggan sa 104.5 Radyo Natin FM at 89.5 Radyo Bandera Philippines. Ang programang ito ay binubuo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Nahatid po sa atin ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedicto Jr. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ka-25 ng araw ng Abril, taong 2026. Ako po si Marjan Artarayo. At ako naman po si Ira Basanyes. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na hihayag sa atin ng Palawan State University Brooks Point Campus o ang Palsuan News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Kauna-unahang LGU Run Vocational School sa Palawan binuksan na. LGU Brooks Point na mahagi ng fuel subsidy sa mga tricycle driver. LGU Brooks Point, naglunsad ng Digital Skills Training katuwang ang DICT. Brooks Point Water System Office, mas pinalakas ang serbisyo sa tubig. Dole at LGU, naglunsad ng technical and advisory visit para sa mga micro-establishment sa bayan ng Brooks Point. Enhancement training para sa child development workers, patungong bayan na idinaos. MYDO, naglunsad ng academic writing at research workshop para sa mga kabataan ng Brooks Point. Accreditation ng mga CSOs, tinalakay sa LPC regular meetings. SM Store Puerto Princesa, bumisita sa tanggapan ni Mayor Benedicto. At Brooks Point NPS, sinuri ang mga aplikante sa Tuition Recruitment Program 2026. Magbabalik ang Palsuan News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang Balitang Bayan, tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito para sa ating unang balita. Kauna-unahang LGU Run Vocational School sa Palawan binuksan na. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni Palsuan News reporter Nor Aiza Onda. Balitang Bayan! Formal nang binuksan ang Brooks Point School of Arts and Trade o BPSAT, ang kauna-unahang technical vocational institution sa Palawan na pinatatakbo ng isang local government unit. Isinagawa ang inaugurasyon noong ika-16 April 2026 sa Barangay Tubtob, Brooks Point, kung saan iginawa din ang Certificate of TVET Program Registration para sa kursong Barangay Health Service in situ. Dinaluhan ang aktibidad ng mga opisyal na TESDA kabilang sina Regional Director Baron L. Lagan at Provincial Director John D. Simborios na nagbibigay diin sa kahalagaan pagpapaunlad ng kasanayan para sa kaunlaran ng lalawigan. Inilala rin ang BPSAT bilang kauna-unahang LGU Run na paaralan sa Palawan na akreditado ng TESDA. Ayon sa lokal na pamahalaan, sumasalamin ang pagbubukas ng BPSAT sa dedikasyon ng leader ng Brooks Point sa pagpapalakas ng technical na edukasyon. Pinapangunahan ni Administrator Rifilin M. Benedicto ang mga pangunahing aktibidad bilang ang ribbon cutting at pagbabasbas ng pasilidad, kasabay ng pagbibigay parangal ng mga stakeholder na sumusuporta sa proyekto. Mula sa Palawan State University, Brooks Point Campus, ako po si Nor Aiza Onda,
BSB HRM Student Intern nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Nor. At sa Balitang Bayan, LGU Brooks Point na mahagi ng fuel subsidy sa mga tricycle driver. Alamin natin ang buong detalye kay reporter Vincent Carl Gaginuta. Balitang Bayan. Nagsagawa ang pamahalaang bayan ng Brooks Point, katuwang ang Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO na pamamahagi ng fuel subsidies para sa mga tricycle driver nitong araw ng Huwebes, April 16, 2026 na ginanap sa New Municipal Lobby, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ito ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. katuwang sa MSWDO Rinaldo G. Bacusa bilang bahagi na patuloy na pagtugon ng lokal na pamahalaan sa pangangailangan ng sektor ng transportation. Nakatanggap ng subsidiya ang mga kwalipikadong tricycle driver upang makatulong sa kanilang gastusin sa krodo, lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo nito. Layunin ng programa na maibsan ang bigat ng pinansyal na kinakaharap ng mga driver at mapanatili ang kanilang kabuhayan habang patuloy na nagsiservisyo sa komunidad. Sa ganitong programa, patuloy na itapakita ang malasakit ng pamahalaang bayan sa kapakanan ng mga tricycle driver at ang pagsisikap nitong tugunan ang kanilang mga pangangailangan sa gitna ng mga hamong pang-ekonomiya. Mula sa Palawan State University Brooks Point Campus, ako po si Ronald B. Payo, BSB HRM Student Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Carl. Susunod, LGU Brooks Point, naglungsad ng Digital Skills Training katuwang ang DICT. Silipin natin ang buong detalye sa ulat ni Pasuan News Reporter Erwin Importante. Balitang Bayan. Sinagawa nitong araw Martes, April 14, 2016 ang Empowering EGOV Digital Skills Training, Cybersecurity, Artificial Intelligence EI, and Canva Design sa Gender Development Conference Hall, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Layunin na pagsasanay na palakasin ang kakayahan ng mga kalahok sa paggamit ng makabagong teknolohiya para sa mas efficient na serbisyo publiko at pang-araw-araw na gawain. Nagbigay ng mensahe si Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. bilang suporta sa programa kasama si Municipal Administrator Edgar P. Lacantaso at ang Brooks Point School of Arts and Trades sa pangunguna ni Refili M. Benedito at ang kauwanin nito. Pinangunahan naman ni Joel B. Ortiz mula sa Department of Information and Communication Technology DICT ang pagsagawa ng training proper kasama si Juan Miguel Rodriguez na dinaluhan ng mga empleyado ng LGU, mga estudyante at ibang pangkalahok mula sa iba't ibang sektor. Ang aktibidad ay bahagi ng Community Empowerment Initiative, ang lokal na pamahalaan sa pakikitulungan sa DICT upang mapahusay ang digital literacy ng mamamayan sa pamamagitan ng pagsasanay ng cybersecurity, artificial intelligence at Canva design. Inaasahan ng mas maging handa ang mga kalahok sa hamon ng makabagong teknolohiya at makakatulong sa pagpalakas ng e-governance at kauhayan sa komunidad. Mula sa Palawan State University Brooks Point Campus, ako si Erwin Importante, BSB Student Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa Erwin. Brooks Point Water System Office, mas pinalakas ng serbisyo sa tubig. Para sa detalye, narito si Pulsuan News Reporter Ronald Payo. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang formal na paglagda ng kasunduan sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point at Manjib Trading para sa procurement ng water and wastewater treatment supply na gagamitin sa operasyon ng Water System Office ng munisipyo. Sa pamamagitan ng proyektong ito, inaasahang mas mapapalakas ang kakayahan ng Water System Office ng Brooks Point sa pagtugon ng pangailangan ng publiko, kasabay ng mas epesyente at sustainable na pamahalaan ng supply ng tubig sa buong bayan ng Brooks Point. Itinaos ng aktibidad nitong araw ng Martes, April 14, 2026 sa New Municipal Lobby, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan, kung saan tiniyak ang maayos na proseso ng transaksyon alinsulod sa umiiral na procurement guidelines. Layunin ng nasabing kasunduan na palakasin at mapabuti ang serbisyo ng pamahalaan pagdating sa supply ng pamahalaan ng tubig, kabilang ang wastewater treatment na mahalaga sa kalusugan at kalinisan ng komunidad. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahalaga ang modernisasyon ng water system upang matiyak ang tuloy-tuloy na dekalidad ng serbisyo para sa mga mamamayan. Mula sa Palawan State University Brooks Point Campus, ako po si Vincent Carl Gaginutan, BSB HRM Student Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan.
Maraming salamat sa iyo, Ronald. Dolly at LGU, naglunsad ng technical and advisory visit para sa mga micro-establishment sa bayan ng Brooks Point. Narito ang ulat ni Palsuan News reporter Marites Odi. Balitang Bayan. Sinagawa ngayong Martes, April 14, 2026, ang technical advisory visit of TAB to micro-establishment sa Maroyo Ridge Hall, National Highway, Barangay Pangubilyan. Layunin ng aktibidad na magbigay ng gabay at teknikal sa tulong ng mga maliliit na negosyo upang mapabuti ang kanilang operasyon at matiyak ang maayos na kalagayan sa paggawa. Nagbigay ng mensahe si Municipal Mayor Cesario R. Benedicto Jr. bilang suporta sa programa. Nakisa rin ang mga kinatawan mula sa Department of Labor and Employment o DOLE ni Maropa, kasama ang Municipal Public Employment Service Office MPSO sa pangunguna ni Abilin M. Benedicto at mga kawani nito na tumutulong sa daloy ng aktibidad. Dinaluhan din ito ng mga kalahok mula sa iba't ibang sektor ng Brooks Point. Sinagawa ang aktibidad sa lisod sa timang maayos na empleyado sa protektibong trabaho at ma-online na negosyo, mag-tab tayo, kung saan nakatuon ang programa sa pagbibigay ng payo at rekomendasyon sa mga micro-establishment upang mapalakas ang kanilang negosyo. Sa pamagitan nito, inaasahang mapabuti ang kaugnayan sa mga employer at mga empleyado sa mapataas, protektibidad at napag-ambag na patuloy na pag-unlad ng lokal ng ekonomiya. Mula sa Palawan State University, Brooks Point Campus, ako po si Marites Odi, DSB HRM Student Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Mar. Susunod, enhancement training para sa child development workers, matagumpay na idinaos. Balitang hatid sa atin ni Palsuan News reporter, Nor Aisa Unda. Balitang Bayan. Formal na sinimulan ngayon araw ng Lunes, April 20, 2026, ang Enhancement Training of Child Development Workers na aabutin hanggang ika-24 ng Abril na ginaganap sa Maroyo Ridge Hall, National Highway, Barangay Pangubilyan, Brooks Point, Palawan. Layunin ng 5 araw na pagsasanay na palakasin ang kaalaman at kakayahan ng mga child development workers upang higit na mapabuti ang serbisyong na ibibigay sa mga batang nasa early childhood stage sa iba't ibang barangay ng bayan. Pinangunahan ni Municipal Mayor Cesario R. Benedicto Jr. ang pagbibigay ng suporta sa programa, kasama si Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO Head Reynaldo Bacosa at mga kawani nito na nagsisilbing pangunahing tagapag-organisa ng aktibidad. Dumalo bilang ang mga kalahok, ang mga child development workers mula sa iba't ibang barangay ng Brooks Point na aktibong nakikibahagi sa mga talakayan at workshop. Batay sa schedule ng pagsasanay, tinalakay ang mahalagang paksa tulad ng nutrition in emergency na pinangunahan ni Ms. Christine J. Artero, Behavioral Management of Daycare, Children na itinuro ni Mr. Terzo P. Segundo at Orientation on First Aid Training na ibinahagi ni Dr. Lovely R. Sotosa sa pamamagitan ng mga paksang ito. Layunin ng programa na mapahusay ang kakayahan ng mga CDW sa tamang pangangalaga, nutrisyon at pagresponde sa mga sitwasyong pangkalusugan at pag-uugali ng mga bata bilang bahagi ng pagpatuloy ng pagpaigting ng serbisyong panlipunan sa komunidad. Mula sa Palawan State University, Brooks Point Campus, ako po si Nor Aisa Ronda, BSB HRM, Student Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Nor. Samantalang, MYDO naglunsad ng academic writing at research workshop para sa mga kabataan ng Brooks Point. Alamin natin ang buong detalye kay reporter Vincent Carl Daginuta. Balitang Bayan. Isinagawa ng Brooks Point Municipal Youth Development Office sa pangunguna ni MYDO Focal Person Moxin III, H. Ibrahim, ang Write It Right, Academic Writing, Research and Application Essential Workshop. Nitong araw ng Sabado, April 18, 2026 sa God Hall, God Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Dinaluhan ito ng 30 kabataang kalahok na sumailalim sa mas sinsinang pagsasanay na naglayo palakasin ang kanilang kaalaman, akademikong pagsusulat, instruktura ng panaliksik at aplikasyon nito sa paggawa ng thesis.
Sa kabuuan ng workshop, ginabayan ang mga kalahok sa mahalagang konsepto ng research writing mula sa pagbuo ng matibay na pundasyon ng Kabanata 1 hanggang sa wastong pag-uunawa sa interpretasyon ng datos at paghahanda ng final na output. Sa kabuuan ng workshop, ginabayan ang mga kalahok sa mahalagang konsepto ng research writing mula sa pagbuo ng matibay na pundasyon ng Kabanata 1 hanggang sa wastong pag-unawa sa interpretasyon ng datos at paghahanda ng final na output. Isinagawa rin ang mga interaktibong talakayan at hands-on na gawain upang mas mapadali ang pag-unawa sa mga komplikadong konsepto at maisalin ang mga ito sa praktikal na akbang. Bahagi ang nasabing aktibidad na patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa pangunguna ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. na mapalakas ang kakayahan ng kabataan sa larangan ng edukasyon at pananaliksik. Sa pamamagitan ng ganitong mga programa, higit na huhubog ang mga kabataan na maging mahusay sa pagsusulat, kritikal sa pag-iisip, at may kumpiyansa sa pagsasagawa ng pananaliksik. Mula sa Palawan State University, Brooks Point Campus, ako po si Vincent Card Daginutan, BSB HRM, student intern nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Carl. Accreditation ng mga CSOs tinalakay sa LPC regular meeting. Sa ulat ni Palsuan News Reporter Erwin Importante. Balitang Bayan. Nagawa ngayong Martes, April 14, 2016 ang regular na meeting at Local People Council at mga kinatawag nitong local special bodies ng Mayor Conference Room ng New Municipal Hall sa Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Layunin ng pagpupulong na talakayin ang mahalagang usapin kaugnay ang partisipasyon ng civil social organization sa pamahala at pagpapaunlad ng lokal na pamahalaan. Pinangunahan ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pagbubukas ng talakayan kasama si Municipal Administrator Edgar P. Lacanda sa Municipal Planning and Development Office, Coordinator Maria Corazon Tindibro at ang kawani nito pati ang mga membro ng Local People Council at mga kinatawan ng iba't ibang local special bodies. Kabilang sa mga tinatakay sa pulong ng accreditation ng mga civil social organization, pagbabahagi ng mga success stories ng mga organization at ang mungkahing pagsagawa ng training sa accounting para sa mga non-accountant, particular na sa bookkeeping. Layunin ng mga hakbang na ito na mapalakas ang kakayahan ng mga organization at mapabuti ang kanilang contribution sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Mula sa Palawan State University, Brooks Point Campus, ako si Erwin Importante, BSB student intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Win. Samantala, SM Store Puerto Princesa bumisita sa tanggapan ni Mayor Benedito. Para sa detalye, narito si Palsuan News Reporter Ronald Payo. Balitang Bayan. Malugod na tinanggap ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga kinatawan ng SM Store Puerto Princesa sa sinagawang courtesy call nitong araw ng Martes, April 14, 2026 sa New Municipal Lobby, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan, kung saan kanilang inilahad ang panukalang pagsusupply ng uniform para sa mga kawani ng pamahalaang bayan ng Brooks Point. Sa kanilang presentasyon, inimungkahi ng SM Store Puerto Princesa ang pagbibigay ng dekalidad, comfortable at matitibay na uniforme, kabilang ang corporate jacket, pantalon at iba pang kasuotan na angkop sa araw-araw na gawain ng mga kawani. Binigyan din ang kanilang kakayahang mag-customize ng disenyo, kulay at logo alinsunod sa pangangailangan ng LGU, gayon din ang maasang serbisyo sa paghatid flexible na terms tulad ng credit line at suporta sa mga kinakailangang adjustment o replacement. Layunin ng nasabing pagbisita na maipresenta ang kanilang mga produkto at serbisyong makatutulong sa pagpapalakas ng profesional na imahe ng mga empleyado ng lokal na pamahalaan. Ang ganitong mga pakikipag-ugnayan ay inaasahang magbibigay daan sa patuloy na pagbababuti na kapakanan ng mga kawani at pagpanatili ng mataas na antas ng profesionalismo sa bayan ng Brooks Point. Mula sa Palawan State University, Brooks Point Campus, ako po si Ronald Payo, BSB is HRM,
student intern nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Ronald. Brooks Point MPS, sinuri ang mga aplikante sa Attrition Recruitment Program 2026. Balita natin sa atin ni Palsuan News Reporter Marites Oli. Balitang Bayan. Sinagawa sa Brooks Point Municipal Police Station ang initial screening at evaluation para sa patrolman at patrolwoman at repetition requirement programa para sa taong 2026. Itong araw ng Miyerkules, April 16, 2026, na ginanap sa conference room ng New Municipal Building, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Layunin na aktibidad na masuri ang publikasyon ng mga aplikante na nagnanais maging bahagi ng hanay ng kapulisan at mapalakas ang peace and order sa bayan. Nagpapakita ng suporta, naging bahagi ng Board of Judges na sina Municipal Mayor Cesario R. Benedicto Jr., Municipal Vice Mayor Attorney Mary Jim D. Feliciano at Konsehal Nathan Sam O. Lacumbilaw, ODLDG Brooks Point at MLGO Coraline C. Atienza. Nagsilbing tagasuri ng kakayahan at kaalaman sa handaan ng mga aplikante sa kanilang presensya, binigyan diin ang halagaan ng pagkakaroon ng dekalidad, disiplinadong mga pulis, magsilbi sa komunidad ng Brooks Point. Kabuang siya na kalahok ang sumasailin sa naturang screening at evaluation kung saan tinasa ang kanilang kakayahan at kaalaman at kahandaan sa pagsubok ng serbisyong publiko. Patuloy namang sinusuporta ng lokal ng pamahalaan ang mga programang naglalayong mapanatili ang kaayusan, kaligtasan at kaunlaran ng buong munisipyo. Mula sa Palawan State University Brooks Point Campus, ako po si Marites Odi, BSB HRM student intern nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Mar. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang Informasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Edmarjan R. Tarayo. At ako naman po si Ira Basanyes. Kami po mula sa Palawan State University Brooks Point Campus o ang Palsuan News Reporter na naghahatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Susunod na po ang Talakayang Bayan. Abangan po natin pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At nagbabalik ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nandito na po tayo sa ating ikalawang segment, ang Talakayang Bayan. Matatapos na naman po ang buwan ng Abril at nalalapit na po ang buwan ng Mayo. At syempre alam naman po natin na tuwing Mayo 1 ay may pinagdiriwang tayo na isa sa mga pinakamahalagang okasyon sa bansang Pilipinas at yun po ang Labor Day. Kung kaya't mapalad po tayo ngayong umaga sapagkat makakasama po natin ang ating Municipal Public Employment Service Office Manager. Sabay-sabay po nating i-welcome si Ma'am Abeline M. Benedito. So ayun po ma'am, magandang umaga po at welcome po sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ayan, isang mapagpalang araw po sa ating mga viewers at listeners as well as sa iyo, Jong. Thank you so much sa pag-invite sa akin sa inyong programa. Mas dapat pa po kami mag-thank you po sa inyo, ma'am, kasi alam po namin na napaka-busy po ninyo. Napakarami po ninyong ipine-prepare para po sa ating mga kababayan dito at nagpa-unlock pa rin po kayo ng interview sa amin. So yun, ma'am, una po, tatanungin po kita, kamusta po kayo? Kamusta bilang isang manager po ng M-Peso? Ayun, mabuti naman kasi nga Yes, 'di ba, kapag nag-handle tayo ng isang opisina, kapag yung ating mga kasamahan sa office ay masisipag, ganyan, 'di ba? Yeah, opo. Kasi yung mga kasamahan ko sa office talagang wala akong masabi. Talagang isang mo lang, i-assign mo sa kanilang task, talagang magagawa nila. Opo. Kaya hindi na nila, kumbaga, konti lang yung guidance na binibigay ko sa kanila. Then, yung task talagang successful. Yes, and that's good thing to hear po, ma'am, no, na syempre sa lahat ng opisina ay napakaganda po na may inisyatibo ang bawat isa. So, syempre, ma'am, ngayon nga po, katulad po ng nabanggit ko po kanina, at parating na naman po ang buwan ng Mayo. And every May 1st ay ating ipinagdiriwang ang Labor Day. That's very basic holiday po sa mga, especially sa mga estudyante. Alam natin kapag May 1, that is
a holiday. Eh, syempre, tayo bilang isang mga kawani ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point, ipinagdiriwang din natin ang Labor Day. May mga konting katanungan lang po kami, Ma'am, para syempre malaman po namin kung ano po yung mga inihanda ng inyong opisina sa darating po na nabanggit na pagdiriwang po. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, bakit po mahalagang ipagdiwang ang Labor Day? At ano po ang kahalagaan nito para sa mga manggagawa dito sa bayan ng Brooks Point? Ayun. So, gaya nga nasabi mo kanina, Jong, no? Yung Labor Day para kasi sa atin, sa iba, ano lang to, isang simpleng holiday, Yes diba? po. Holiday lang, so araw ng pahinga, ganyan, walang pasok para sa Apo. mga estudyante. Pero alam mo ba yung Labor Day para sa ating mga kasamahan sa private sector, tuwang-tuwa sila kapag Labor Day. Kasi nga, Apo. di ba, holiday, ibig sabihin nun, double pay. Yes di ba? So, ganon. So, kidding aside naman, bakit natin importante or mahalaga na ipagdiwang natin yung Labor Day? Sapagkat ito po yung araw na kung saan bilang pagkilala doon sa mga contributions tsaka sacrifices ng ating mga manggagawa. Hindi lamang dito sa bayan ng Brooks Point, as well as sa buong bansa, di ba? Sa bansang Pilipinas. At dito naman sa bayan natin sa Brooks Point, ito kasi yung pagkakataon na kung saan mabigyang pansin Yes yung mga kapakanan, yung mga karapatan ng mga empleyado. Hindi lamang sa public sector, Opo. as well as syempre yung ating mga kasama Okay sa po. private sectors dito sa bayan ng Brooks Point. At saka syempre naglaan tayo ng araw na kung Opo. saan mapasalamatan at mapasaya sila dito po. Dito kasi sa atin sa Brooks Point, it's our second time na magsa-celebrate tayo ng Labor Day. So, ayan po, marami tayong inihanda sa ngayon, this year, Yes po. para sa kanila. And we really can't wait po na ma-experience po natin yon. At kung hindi po ako magkakamali, ang Labor Day ay isi-celebrate po natin siya sa susunod po na Friday po, Ma'am, no? Yes, opo. So, ayun po, gusto po nating malaman kung ano-ano po yung mga nakahandang programa at aktibidad ng M-Peso sa darating na nasabing Labor Day at saan po ito gaganapin? Last year kasi, isang araw lang yung prepare natin. But this time, meron tayong week-long na celebration. Okay po. So, kada araw, may iba't ibang activities na inihanda yung M-Peso. And, yun na nga, may listahan nga ako dito kasi nga baka may makalimutan ako. Activity. Sige po, Ma'am, i-share po ninyo, Ma'am. I-share po ninyo. I-share ko yung mga So, meron pa rin kaming online contest. Kagaya last time na tinatawag naming pesography. Peso, from the word peso. Pesography, photography contest. Na kung saan pinapakita dito yung mga larawan ng ating mga empleyado or ng mga workers dito sa atin sa Brooks Point. And then, meron din kaming yung another online contest namin is yung promotional video. Ewan ko last time kung nakita nyo po sa sa Facebook yung of course challenge namin last year. So this time naman in a fun and exciting way naman meron kaming promotional video na kung saan ipopromote ng mga sumali, yung mga from different establishments yung kanilang mga products or services, 'di ba, na ino-offer. So yun po yung mga ino-offer yun yung mga online contest namin. So, sa darating po na April 28 naman, next week? Next week po. April 28, magkakaroon po tayo ng Labor Day poster making contest. Na kung saan meron tayong, actually nakabata yun sa tema. Yung tema ng ating Labor Day this year is Disenteng Trabaho para sa lahat, iisang hangarin sama-samang mararating. So, ito po ay open to all. Then meron tayong hindi lang kasi siya hindi natin siya for workers. So lahat na may talent pagdating sa 'di ba? Paggawa ng poster at gaganapin pala ito sa ating God building. Sa God Hall natin. Then next natin for the next day, April 29, magkakaroon naman tayo nitong one-day basketball league. Okay po. Na meron tayong 8 teams. Siguro, do I have to clarify? Yes po, go ma'am. Go ahead po. Go ahead po. Yung nakaraan kasi nagkaroon tayo ng parang konting lang naman, no? Konting problema kasi ang dami palang gustong mag-join sa ating sa ating one-day basketball league. Yes po. Pero yun na nga, kasi one day lang yung na-prepare natin. So, kailangan nating mag-limit sa 8 teams. Yun. So, yun po, no? Ang aming tanggapan po ay
aming pinost na yung kumbaga yung Opo, advisory matagal na mga po, no? yung ating mga contest last parang first week pa na Yes po. first week pa ng April. Tapos pina-repost ko lang siya kasi parang kulang pa siya ng isang team. Na Yun isang ba, kaso slot. lang maraming nagka-interest pala, marami Opo. pang gustong sumali, kaya yun nagsara na yung ating registration. Opo. So, pagpasensyahan nyo na po. Siguro babawi tayo no sa mga susunod pa pang natin. taon. Yes Apo. po, ng mga activities. Yan po. Ayan po pala yung ating One Day Basketball League ay syempre gaganapin sa ating event center. Diba? Bongga. Oo, Event sa center. April 29. Okay po. Ayan po. Sa April 30 naman, a day before ng ating Labor Day celebration, is yung ating Color Fun Run. Okay Ayan. po. Mag-join ka, Jong. Pag-isipan ko, ma'am. Opo. Kapag kaya na ng aking mga paa. Ayan. Go po. Ayan naman po ay magsisimula sa ating old municipal Municipal building Hall. Apo. hanggang dito sa event center. Paano po ang ruta nun, ma'am? Sa Dito sa tayo- Buligay po ba tayo dadaan or dito po sa highway? Dito tayo sa highway. Okay dadaan. po. So, nakipag-coordinate na rin naman tayo sa ating traffic office, municipal traffic Yes po. office, tsaka sa sports, Sa sports opo, office. and MDRRMO. So, ayan po yung ating mga katuwang dyan. So, maraming salamat po sa inyo. And hopefully kasi yung slots namin sa Color Fun Run kasi Apo. marami pang slots available. Okay So, pwedeng mag-join. Pwede. Oo. Pa. Kailan po ang deadline nito, ma'am? Wala naman po Wala deadline. naman, oo. Kasi that day din yung yung talagang final registration din. Yes so, po. Pero ito kasi actually is for we are prioritizing yung mga empleyado. Okay syempre. po. Empleyado po. So, pwedeng public and private, from private. So, yan po, no? And then, syempre, right after that, April 30, yung ating May 1 na. So, holiday yung May 1. So, baka naman, di ba? Maraming umattend sa ating Magkakaroon po tayo ng tinatawag naming local workforce parade. Invited po natin dyan yung ating mga from public and private sector nga po ng mga establishments, ganyan. Ang ating parade ay mag-start sa Rotonda. Yes po. Opo, Rotonda hanggang event center. And doon na po yung pinaka-highlight ng ating event, which is yung search. Okay po. Opo, search for Labor Day, Mr. and Miss Labor Day 2026. Diba? Opo. At saka yung ating modern dance competition. Siyempre maraming inihanda, yung hindi lamang po yun, meron tayong mga raffle draws. Ay, Diba? excited tayo dyan. Tapos syempre, may mga foods din tayo for the participants. So, ayan po. Diba? Yung mga... And lastly pala, actually, meron kaming first time na gagawin this year. Kasi nga, ito yung second time na celebrate natin dito sa Brooks Point yung Labor Day, diba? Yung meron kaming top 10 outstanding establishments. Top 10 outstanding establishment. In the private sector po ito, na kung Apo. saan sila po yung naging partners namin pagdating sa referral and placement. So, sila okay po po. yung, in job, job placement for year 2025. So, sila po yung maraming naibigay na mga data na na-hired dito Apo. sa atin, sa bayan ng Brooks Point. So, yun po, abangan po natin yan sa darating na May 1. Yan po yung aming mga naihandang mga events this year. Napakaraming activities po no na inihanda ng M-Peso. So, starting po ng April 28. 28. Yes. The celebration of Labor Day is a week-long activity and matagal na po siyang na-post, mama, no? Yes. So, kaya po, panawagan po sa lahat po ng mga kababayan po natin na don't forget to follow the Yes, official please. Facebook page of Municipal Public Employment Service Office, LGU Brooks Point. Kasi sayang po, napakaraming mga activities na pwede po nating ma-enjoy. And of course, mama, no, take this opportunity to promote as well. Ano pa po ba mga makikita natin sa Facebook page ng M-Peso? Andyan po yung mga tupad profiling, Opo, yes, tama ang mga ang mga hiring na mga establishments. So, syempre, nandito po ang M-Peso, katuwang po ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pagbibigay ng serbisyo, especially sa mga mga trabaho, potential na trabaho sa ating mga kababayan. So, again, don't forget to follow the official Facebook page of Municipal Public Employment Service Office. So, ayan po, ano?
Kanina ma'am, nabanggit nyo po na nakipag-coordinate po kayo sa MDR, sa traffic, Yes, apo. at saka syempre sa Sports sports office. yes. Gusto po nating malaman paano po sinusuportahan ng LGU Brooks Point ang mga manggagawa, lalo na sa usapin ng employment opportunities, livelihood, at workers' welfare. Kanina po nabanggit po ninyo na they are very supportive when it comes to the activities. Now, gaano naman po tayo sinusuportahan ng LGU Brooks Point when it comes to the employment opportunities, livelihood, and of course, the workers' welfare? Opo, ayan po, no? First things first, yung pag-institutionalize pa lang ni LGU sa peso. Opo, malaking bagay yun, ma'am, no? Malaking bagay yung pag-ano niya. Kasi ang ating Public Employment Service Office ay na-institutionalize po last 2024. So, 2 Okay years po. pa lang po tayo, no? Yung opisina, na kung saan ito po, ang main core functions kasi ng aming tanggapan is yung tinatawag nating employment facilitation services. Opo. Yun na nga po yung referral and placement. And nais ko rin palang linawin, no po, pag sinabi po nating referral and placement, ito kasi yung, hindi kasi kami yung namimili. Apo, Namimili apo. nung ano. Kaya nagiging daan lang Yes, kayo, di ba, kami ma'am? po ay nagre-refer lamang sa ating mga establishments. Pero yung pagpili po doon sa i-hire nila na employees, sa kanila pa rin Yes. po. Opo. Clarification po Yes yun, ha? po. Wala pong favoritism dito, so wala pong magtatampo. Opo, yun po. So, yun nga po, no, yung pag-establish pa lang ni Peso, malaking bagay na po yun. Kasi nagkaroon na po ng isang tanggapan na mga ngalaga sa ating mga workers, sa mga job seekers, and as well as syempre yung mga employers. Yes po. Partners din po natin upang makapili sila ng angkop na manggagawa Opo. doon sa kanilang mga kanilang establishment. Yes, Di ba ma'am. po? Ayan. Ngayon, another thing, meron din po kasi tayong mga training and livelihood programs. Hindi lamang po ito sa Peso, pero maraming ino-offer yung ating ang buong LGU. Apo. Nakaraan last time meron si BP SAT, di ba? Apo, Marami apo. siyang trainings na pwede nating i-offer sa ating mga manggagawa, sa ating mga workers, and sa mga job seekers Yes din. po. Last time, parang hindi ko sure, pero may mga sila, solar Solar trainings. street lights. Oo, mga ganon na po pwede, Apo. mga skill, di ba? Skills training. Ganon din si tourism. Kaya hinihikayat ko po yung lahat na sana i-follow din natin yung page Yes, nung of mga course. lahat ng tanggapan under LGU. Kasi Apo. marami po, hindi lamang po iisang opisina. 'Di ba? Maraming nag-o-offer ng iba't ibang livelihood programs, trainings, skills trainings, hindi lamang po iisang tanggapan sa LGU. Apo. Marami pong Opo. Facebook pages ang mga opisina dito, hindi lamang po sa Municipal Opo. Information Office. So, Tama. kung gusto niyo pong makakuha po ng mas direktang sagot, I believe na very accommodating naman po ang mga opisina sa pagsagot ng inyong mga katanungan. Nandyan po syempre ang M-Peso, andito rin po ang BPSAT, and of course, may mga pa-trainings din po ang ibang mga opisina dito. I would like to mention also the Municipal Youth Development yes, Office, yes. ang MYDO po natin sa pangunguna po ng ating focal person na si Kuya Jiro Ibrahim. Nagbibigay po siya ng mga pa-training na alam po natin magagamit po natin siya. So don't miss the opportunity, everyone po, na makatake po tayo ng mga ganitong klaseng trainings and seminars kasi magagamit po natin to sa ating mga resume and portfolios. Yes, tama. And syempre, pag maganda ang portfolio at resume, ma'am, 'di ba? May additional plus factors po, may plus points 'yon sa mga employers. Kung kaya don't miss out the opportunity to attend some of those seminars and trainings. Yes. And of course, nice po nating pasalamatan po ang ating lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point syempre. sa pangunguna ng ating punong bayan, Honorable Mayor Cesario R. Benedito Jr. Andyan din po ang ating Vice Mayor Attorney Mary Jean De Feliciano. And of course, our Sangguniang Bayan members dahil na-institutionalize po ang M-Peso. Kasi I believe for quite some time na nag-work po ako sa LGU, nakikita ko at sobrang visible ng M-Peso. So, sa welfare ng mga Thank you. so welfare ng mga manggagawa po dito sa ating bayan. Siguro idagdag ko na rin, Jong, kasi hindi alam ng karamihan, lalo na yung mga manggagawa dito sa Brooks Point. Pwede kayong lumapit sa M-Peso kapag meron kayong mga problems sa inyong workplace, Yeah, di ba? opo. Most especially pagdating sa pasweldo. Apo. Kapag hindi nyo nakuha ng tama yung inyong sweldo, pwede po kayong lumapit sa amin. Tapos, Apo. maaari po namin kayong tulungan. Kasi yung, pinalalakas din natin yung ugnayan natin with the
Department of Labor and Employment. Parang Diba? anak So, kayo ng oo, Dole po, kami ma'am, no? actually yung partner ni Dole Apo. pagdating sa local. Apo, Diba? Dito sa yes. mga munisipyo. So, si Peso po yung partner. Kaya yung mga programs ni Dole, sa amin din, kami rin yung nag-implement. Naalala ko dati nung nasa private private company pa po ako. Medyo sabihin natin medyo nag-attitude ang ang mga employers. So ang ginagawa ng mga kasamahan ko, ginagawa nilang wallpaper ang logo ng Dole kasi panakot. panakot. So syempre, andito po ang M-Peso Yes. para maging bosses po ninyo, Opo. para maiwasan po yung mga potential na sabihin nating pang-aabuso Yes. or parang pang-aabuso ng mga powers for the lack of better Ay, word. opo, tama. So, syempre, pag usaping sweldo, Ayan. usaping mga, alam mo yun, mga power trippings, ganyan. So, pwede po tayong lumapit sa Peso. Thanks for clarifying Yes din that, po, ma'am po. opo. So, ano naman po ang mga serbisyong patuloy na inaalok ng M-Peso sa publiko na maaaring mapakinabangan ng mga job seekers at empleyado kahit lampas na ang Labor Day? Syempre, we are interviewing you po, not only for the sake of Labor Day, ma'am, Opo. So, syempre, marami pa pong mga programs and services po na inaalok yung M-Peso. Yes. So, aside sa tupad na na-mention po natin kanina and other referrals, ano pa po ba ang mga pwede po ninyong naitutulong sa publiko? Ayan. So, ayan po, no, maliban sa mga nabanggit kanina. Actually, yung core, meron kaming 3 main core Yes functions, po. si Peso. Yun na nga po yung referral and placement. And the next one is yung tinatawag namin Career Development Support Program. Ito po yung pagbibigay ng career coaching sa ating mga job seekers. Yun na nga kung paano yung tamang pag-fill out ng mga resumes. Yeah, apo. Yan. Simple yung pag-answer sa mga interviews. And yung another thing po is yung ating sinasabing career education. Ito naman po, lalo na pag nag-start na yung pasukan. Apo. Oo, ayan. Busy na naman kami umikot sa lahat ng mga high schools, 'di ba? Kasi po part ng aming function is yung ma-inform yung ating mga estudyante ano na nga ba yung mga in-demand na trabaho. Apo. Lalo na hindi lang dito sa Brooks Point, nationwide, 'di ba? Baka gusto nila lumabas Yes, of course. Brooks Point, Apo. 'di ba? Magtrabaho balang araw. And then hindi lamang po 'yun, no? Maliban doon sa ating mga career education, yun na nga po, meron tayong mga livelihood services din na ino-offer, livelihood programs, skills training. Apo. Ayan, abangan po natin yan yung mga ganyan. Sa amin kasi last year, meron kaming livelihood program na tinatawag naming startup program and the food cart. Okay Siguro po, na apo. nabalitaan Kita na natin niyo yun. dito yung Yes. mga food carts, May Opo, logo opo. po yun ng M-Peso. Yes po, opo. So, maliban po doon, meron pa rin tayong mga local recruitment activities. Di ba, usually kakanta kami ng job fairs. Yes po. Ayan po yung pinagsama natin, yung mga establishment sa isang venue. Isahan na lang yung punta nyo para kumbaga pinalapit na natin. Di ba? Apo. Hindi na kayo pahirapan pang pumunta sa iba't ibang establishment. Yes po. Attend lang kayo ng job fair. Nandun na po sila. And, ayan nga po, syempre nabanggit ko nga po, yung mga programs ni Dole na kami po yung nag-implement. Yeah. So, we have youth employability programs like SPES and GIP. Yung SPES po, ito yung sinasabi natin na special program for employment of students. Pero this year kasi tapos na yung ating application. So next year, abang-abang na po kayo. Abangan ninyo. nyo na. Opo. And ganoon din po yung ating government internship program Apo. para sa Or ating yung GIP, mga, ma'am, no? Yes, or GIP para sa ating mga fresh grad. Kineate yung program para magkaroon sila ng experiences, di ba? Yun po yun. And syempre yung pinaka-hot topic, ano ba yun? Yung nabanggit mo kanina, di ba? Yung tupad. Apo, Ayan. apo. Meron din akong another clarification. Go, ma'am. Go ahead. Now is May the gusto ako time. i-clarify pagdating sa tupad. So, pag sinabi kasi nating tupad, ito yung tulong panghanap buhay Apo. para sa mga displaced or disadvantaged workers. Hanap buhay po yung ibibigay, hindi po ayuda. 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 Di ba? Ayun po. But this time po kasi nasanay tayo na si tupad is a community service. Nalinis lang, paglilinis lang, pagwawalis, pagrarabas. Apo. Laging nasanay na ganun si tupad. Ngayon, this year po, binago na po ni Dole yung guidelines na magkakaroon na po tayo ng mga trainings for Apo. them. Apo. So, hindi na lang po siya basta paglilinis sa paligid, po. Training na po ang gagawin ng ating mga beneficiaries. So, a-attend na po sila. So, yun lang yung gusto ko i-clarify kasi yung iba, akala nila palaging At saka meron po Nagawalis tayong may sinusunod po tayo na
qualifications. Hindi po basta-basta na nag-apply ka, okay na. Di ba yung ganun? Alam ko, kung hindi ako nagkakamali, ang mga qualifications dyan po, dapat hindi po pwedeng estudyante, Yes, opo. hindi rin po pwede ang buntis. Buntis, hindi rin po pwede. Tapos sa isang pamilya, iisa lang. Apo. Hindi pwedeng Huwag nyo lahat namang na- kahigin lahat. Opo. So, ayun Hindi po. naman po ganun, no? So, yan po yung mga services na ino-offer natin kahit hindi na po Labor Day. Apo, can you tell us more about GIP, ma'am? Kasi nababalitaan ko po na marami na pong nakakakuha ng trabaho outside. Dahil po sa ano po, 'di ba, sa tulong po ng GIP. Yung iba po talagang nagkaroon na ng work ngayon. May mga work na po sila. Ayun nga po, ang GIP actually is a DOLE program. So, hindi po siya programa ni LGU ni Apo. Peso. Si DOLE lang. Si DOLE po, yung programa po ni DOLE na kung saan kami po yung nag-implement. So, syempre, kung ano po yung binigay ni DOLE na slot, yun sa kada Apo, munisipyo, apo. ayun po yun. So, ngayon po, ang ginagawa po natin dyan, hindi naman po natin to tinatago sa publiko. Lagi po kaming kumbaga transparent talaga ang M-Peso. Lahat na activities po namin, pinupost namin sa aming official Facebook na kung saan kapag hirings na ni Government Internship Program ni GIP, ayan na po, pwede na po. So yun po nga, yung gaya na sabi ko po kanina, si GIP ay para sa mga fresh graduates na kung saan mag-a-apply po kayo sa amin and then ipapas po namin yung mga applications kay DOLE. And ito po ay based po rin sa actually sa mga grades ninyo, kung maganda ba yung standing nyo sa school, ganon din po yun. So yun nga po, right after natin na kumbaga yung implementation po kasi niya, dito natin sila ilalodge sa mga offices dito sa LGU. Apo. So ayun po, may 3 to 6 months silang experiences dito po. sa LGU, and syempre kapag nagagamit po nila yun as experience pagdating sa kanilang mga resume. Yes So po. kapag apply nila kung dito man sa LGU or sa private, meron kami mga GIPs actually nakapag-apply na sa mga private tapos nakuha na sila. So Apo. ganun, marami rin kami talagang sabihin natin, ano bang tawag doon, yung sa accomplishment, yung mga accomplish niya sila ng mga Apo. GIPs, Apo. di ba, yung ganun. Na through GIP talagang laking pasasalamat nila. Meron kami actually last time na nagamit niya for application sa teaching. May mga gano'n, may mga teacher na, Opo, tapos iba-iba na yung mga yes. profession nila ngayon. Yeah. Kaya kung makikita mo, nakaka-proud din. Napakaswerte ng generation ngayon dahil may M-Peso, no? Kasi if I can remember, nung high school kami, I mean, all thanks, I would like to mention Ma'am Taban, kasi syempre si Ma'am Taban ay talagang career advocate din siya. Pero it's a really good thing na meron tayong opisina dito sa LGU at nakikita natin yung effort ng LGU para mas maihanda ang mga estudyante, particularly the high schools. High school, senior high schools, siya sa pag-take nila ng mga college courses, ganyan. And of course, kung ano ba yung talagang gusto nilang tahaking trabaho kapag sila ay nakapagtapos na ng yung kolehiyo. SPES, di ba? Yes Narinig po. mo ba yun dati nung high school? Wala, Ako rin. di ba? Sabi ko sana, siguro kung halimbawa narinig ko po siya dati, Oo, maybe baka siguro nakapag-try tayo perang-pera mag-apply. ako ngayon. Oo. Kasi may racket ako during bakasyon, hindi nakatunganga lang ako, ganyan. Diba? And at the same time, experience-wise, namumulat sila sa murang edad kung ano yung itsura ng Sa workplace. pagtatrabaho, Yes, di ba, opo. ma'am? So that's a good thing po, na sana merong na sana dati pa meron. Pero we are very lucky pa din kasi syempre andito yung M-Peso and they are probably, not probably, they are really preparing the future of the young generations Yes, in opo. the workplace. So bilang pagtatapos po, ma'am, ano po ang inyong paanyaya sa ating mga kababayan na makiisa sa Labor Day activities at patuloy na sumubaybay sa programa ng M-Peso, lalo na sa pamamagitan ng inyong social media platforms? Ayan po, no? Inaanyayahan po namin yung lahat na lahat ng manggagawa sa darating po na Labor Day sa ating event center sa May 1, na kung saan makiisa po tayo, no? Mag-enjoy po tayo that day. Ayan po, kasi marami po tayong inihandang mga programa do. Maraming events po that day at bilang pagpapakita na rin po ng suporta, hindi lamang po sa Brooks Point, pati na rin po sa buong Pilipinas. Yeah. And lastly po, kunin ko na rin yung chance na i-take ko na yung chance na baka pwede namin i-promote yung ating Facebook page na M-Peso. No? Hinikayat ko po yung lahat na
ng mga taga-subaybay natin dyan na i-like nyo po, i-follow nyo po yung page ng Municipal Public Employment Service Office, LGU Brooks Point po, na kung saan doon po nakalagay yung aming mga programs. Diba? Ngayon, sabi ko sa lahat ng mga nabanggit ko kanina, nandoon po lahat na ginagawa ng MPES. So makikita nyo po doon upang maging updated po kayo sa ating mga programs. So, and ma'am, thank you so much po ulit sa pagpapaunlak ng interview. Alam naman po natin na napaka-busy po ng inyong opisina ngayon at syempre nagpaunlak pa rin po kayo ng interview dito sa amin. At sana hinuhope ko po na mas mag-thrive pa po ang M-Peso, mas maihatid pa po ang serbisyo sa ating mga kababayan, and of course, sana mas makita po nila yung mga activities and services na inihanda ng inyong opisina para sa lahat. Thank you so much. Thank you so much. Love you so much, ma'am. At ayan po, thank you so much sa lahat po ng mga nakinig. Susunod na po ang ating serbisyong bayan pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Narito na po ang ating serbisyong bayan na hatid po ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano at ng mga sangguniang bayan members. Una na po dyan, pabatid para sa lahat ng mga property owners sa Palawan. Isang mahalagang paalala para sa mga may-ari ng lupa, bahay at iba pang real property. Magbayad po ng real property tax sa tamang oras. Maaring magbayad ng buo o quarterly. May 10% discount sa maagang pagbabayad para sa taong 2026 mula January 2 hanggang March 31. At 20% discount naman para sa advance payment ng taong 2027. Paalala rin po na may surcharge at interest ang mga late payment. Para sa tamang pagbabayad, magtungo lamang po sa Municipal Treasurer's Office o Provincial Treasurer's Office. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan lamang po sa inyong mga munisipyo. Magbayad ng maaga para makaiwas sa multa at dagdag na bayarin. Serbisyong Abiso Bayan. sa lahat ng mga mamamayan na mag-iingat sa influenza. Isang paalala sa kalusugan para sa lahat ng mga Palawenyo. Ipinapaalala ng Provincial Health Office of Palawan ang patuloy na pag-iingat laban sa influenza o trangkaso, lalo na ngayon ay pabago-bago ang panahon. Kung kayo po ay may nararamdamang lagnat, ubo, sipon o pananakit ng katawan, agad na magpatingin sa pinakamalapit na health facility. Ang maagang pagkilos at tamang kaalaman ay mahalaga upang maiwasan ang komplikasyon at pagkalat ng sakit. Atin pong tatandaan na sama-sama nating pangalagaan ang kalusugan ng bawat Palawenyo. Serbisyong Bayan. Abiso para sa lahat ng mga negosyante at taxpayers ng Brooks Point. Malugod po namin ipinapabatid na simula noong January 5, 2026, maaari na po kayong mag-apply online para sa renewal o bagong aplikasyon ng inyong business at mayor's permit. Ito po ay alinsunod sa SB Resolution number 2019-221 at sa bisa ng Memorandum of Agreement na nilagdaan noong September 11, 2020 sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point at ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa pakikipagtulungan syempre ng Department of Interior and Local Government o DILG. Sa pamamagitan ng modernong teknolohiya, pinapatupad po natin ang Electronic Business Permits and Licensing System o EBPLS upang mas mapadali at mas mapabilis ang proseso ng inyong aplikasyon. Maaari po kayong mag-login sa egov.ph. Serbisyong Alamin ang Bayan. tamang impormasyon tungkol sa HIV at AIDS, paano ito napapasa, paano ito maiiwasan, at kung bakit mahalaga ang maagang pagpapasuri. Atin pong tatandaan na libre ang HIV testing at mananatiling kompidensyal
ang inyong konsultasyon. Ang tamang edukasyon ay susi sa ligtas, responsable at mas matatag na kinabukasan ng bawat Pilipino. Magpa-HIV test. Alamin ang inyong status. Kayo po ba ay may mga tanong o gustong magpa-HIV test? Message lamang po sa Municipal Health Office ng LGU Brooks Point. Serbisyong Tuwing Bayan. araw ng Miyerkules ang kadiwa ng Pangulo sa munisipyo, kung saan available na sa ating munisipyo ang mga sariwa, mura at abot kayang mga produktong gawa ng ating mga local farmers. Naging posible po ito sa pamamagitan ng ating Office of the Municipal Agriculturist sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Municipal Agriculturist Renato Bacosa. Matatagpuan po ito sa New Municipal Hall, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Kaya pasok mga suki at sabay-sabay po tayong mamili sa ating kadiwa ng Pangulo tuwing araw ng Miyerkules. Serbisyong Manatiling Bayan. nakatutok sa mga anunsyo at balita ng ating pamahalaan. Upang maging updated sa mga anunsyo at balita ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point, maaari lamang na i-follow ang ating official Facebook page, ang Municipal Information Office-Brooks Point, o sa www.facebook.com/MIO Brooks Point. Maaari nyo rin pong mapanood ang mga nakalipas na live events, highlights, at impormasyon ng Bayan para sa Lahat program sa ating official YouTube channel. Hanapin lamang po ang channel ng MIO Brooks Point o sa www.youtube.com/@MIO Brooks Point. Serbisyong Bayan. Alam mo ba, may mga updates na rin ang MIO Brooks Point sa TikTok. Dito mo mapapanood ang mga highlights, mahalagang impormasyon ng Bayan para sa Lahat programs, at iba't ibang segment tulad ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Para laging updated sa mga kaganapan ng ating bayan, i-follow lamang po sa TikTok ang @MIO Brooks Point. Serbisyong Bayan. Nakafollow ka na ba sa amin? Para laging updated sa mga kaganapan, anunsyo at serbisyo sa ating bayan, i-follow po ang ating official Instagram ng Municipal Information Office-LGU Brooks Point. O makikita nyo po ang @MIO Brooks Point. Abangan ang mga balitang bayan, paalala at mahalagang impormasyon para sa bawat mamamayan. Serbisyong Bayan. Nakafollow ka na rin po ba sa ating Twitter account na ngayon ay opisyal lang tinatawag na X? Para sa mabilis at updated na balitang bayan, anunsyo at serbisyo, i-follow lamang po ang official X account ng Municipal Information Office-LGU Brooks Point. Updated ka dito. Serbisyong At doon po Bayan. nagtatapos ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa Lahat. Sa ngalan po ng LGU Brooks Point at bumubuo ng Municipal Information Office sa pangunguna ni Municipal Information Officer Designate Mr. Darwin H. Omar, PhD, ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego. Mapagpalang araw po sa ating lahat at kita-kits po tayo sa susunod na araw na Sabado. Impormasyon para sa lahat. Balitang Bayan, Talakayang Bayan, at Serbisyong Bayan. Ihahatid lahat yan sa programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Tumutok sa 104.5 Radyo Natin Brooks Point tuwing Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tampok ang mga tagapagbalita mula sa iba't ibang paaralan sa bayan.